Ang bato sarado. Ayun. Bukas na eh. Sa iba nabawas. Hindi, maliligo ka. Maaraw, hindi ka pa naliligo. Tara ko kayo, ano yan si... Alin? Kasi ko Parang dilim. Parang dilim dito. Hindi naman masyado makita yung mga lights. Hi guys. mga kanta na kita. Oo. Afternoon po sa inyo lahat guys. Itatatlo ko na yung lesson kasi sa Lunes may bagyo po. Okay? Okay, our topic for today. Nandito si Sir Oni. Our topic for today is inverse variation, joint variation, and combined variation. Sa mga hindi nakakaalam ng direct and indirect square variation, pumunta na po kayo sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Nakakulay green yung suot ko. Puntahan nyo na lang para i-review. Okay? Medyo malabo lang po yung hindi masyado makita. Lipat na lang ako doon sa sa labas. Wait lang. Post ko muna yung video. Post ko muna yung live. Wait lang. Sa labas na lang po tayo mag-live. Okay na tayo guys ha. Medyo madali lang po. Okay? Okay, so na tayo sa joint variation? So inverse variation po tayo guys ha. Okay. Sa mga nag-hi dyan, ay sa mga nag-join, maraming salamat sa panonood guys. Thank you. Okay, so definition ng inverse variation nandito na. Basahin niyo na lang, okay? Ito. Okay, sabi dito, inverse variation occurs whenever the situation produces pairs of numbers whose product is constant. Pag product po, magkakatabi po ng mga niya. Okay, ang constant, okay? For quantities x and y, an increase in x causes a decrease in y or vice versa. We can say that y varies inversely as x or y is equal to k over x. The statement y varies inversely to x translate to y is equal to k over x, where k is the constant of variation. Okay? Tandaan, okay? Sigit lang po. Inverse variation, ha? Okay. Hindi naman masyado makita. So, inverse. Ang graph po ng inverse variation, hyperbola po yan guys. Sample pa lang yan ha. Ito yon. Hyperbola po to ha. Ganito. Yan. Ganito ang itsura ng inverse variation. Nagagraph po kayo ng ganyan. Okay? Sir Achay, hello po. Hello, Master.
Nanonood yata si Rex Archive. Okay. Mabagyo kasi sa Lunes, alam nyo na eh. Kaya ingat lang kami. Hindi naman pwede ako sa Lunes ako mag-live kasi nabagyo. Alam nyo na. Hanapin ko ito sa Okay, so sabi dito, guys, okay, sabi dito, yeah, so, pag narinig mo yung word na y, varies, inversely, to x. Ano ibig sabihin niya? So, y, so, ano makabaliktaran ng inversely? Di ba sabi niya sa direct variation, guys, under variation is y is equal to k times x. And ayun, in-inverse na into yan, magiging k over x. Gets niya? Panood lang po kayo sa mga hindi nakakalam. Hi po, Charlotte. Thank you sa pag-like ng live ko, Teddy B. So, paano natin malalaman yan, guys? Bay lang kasi ito. Sakit sa brains. Yun lang talaga. Hindi siya magkaka-K, yun lang. Kasi man nagkaka-K yan. Pag kinay mo yan, magiging XY lang, mali yun. That's all mali. Walang magaganap ng derivation kapag yung kailang hinahanap nila. O sige, mag-problem solving muna tayo guys ha. Word muna tayo guys. Ano word natin? Okay, so ito po yung another application pag translate into equation. Okay, ito example na. So, the pressure, capital P, of a gas varies combine pala to eh. I-evento ko na lang po. Varies pang-combine lang ng to. Yan. Namali lang po yung ano ko. Saglit. Ito na lang. Ibahin na lang natin ito. Combine kasi to. The mass of an object varies inversely as the acceleration due to gravity. Nuksan ko na? Panay. Ano ibig sabihin nun? The mass of an object varies inversely.
Pag nakita mo yung various inversely, ito yon, gagayahin mo lang to. As the acceleration due to the gravity. Ano may masasagot natin, guys? So, ito yung small letter n yung magiging labas na equation. So, m is equal to k over g. Yun lang. Pag pinakamal mo to, magiging ano na siya? Magiging k is equal to mg. G pala. G pala, Teddy B. Ano yan? M is equal to K minus Y. Para saan yan? Teddy B. Yan. Tama po kayo, Sander. Madali po para sa inyo. Second quarter na daw yan. Pero yung tinuturo ko, then K is, Sirix Archive. Okay. K is wait. Na-late na daw si Butter. There's Archive, magla-live ka. Tabad lang kasi ako magturo ng calculus Busy Okay. Hindi po, ang K lang po kasi constant of variation po yan. Present, ma'am. My classmate. Another example, pakisagot na lang. Landa ko pa isip na ba yan? Ang boring naman. Mag-iisip ako ng mga given. Saglit lang. Pang joint na to Aray ko. Wala na. Bayan na lang natin. Ito, mas cool to. Nagtuturo po kayo ng trigo? Dati po, Butter. Ito na lang. Butter, tigil sa pag-send ng badge. The altitude, small letter h, of a cylinder with constant, tinuro na daw din sa mga yung nag-module sila, di ba? With constant volume, varies inversely, has the area, baba natin to. Ay, kumakalog. The area of its base. Yan. Okay, basahin natin. The altitude, small letter h, of the cylinder with constant volume varies inversely. As the area of its base. Sobrang dali lang yan. Thank you sa pag-send na badge. Sino pa to? Nag-goal na po. Okay, goal na lang po yung yung badge ko. Bakit? Dulas ka dyan, King. Okay, paano to sasugatan to? Pag mauuna yung H or anything of letters na pinakanon, yun nasa unahan, so yung maging labas ng equation. Sabi daw, the altitude, yung small letter h equal to K over, yung huli is capital A sub B. Or, pakitandaan, pag inano mo sa constant of variation, translate it,
magiging small letter k is equal to h times ab. Small a sub b. Tama, Maria Yolo lang. Tama ka, classmate. Okay. Naamo na yata ako ni Rick's Archive, ha? H equal to B over A. Ito pa yung tinutukoy natin, Rick's Archive. Ito, H, tsaka AB. Yan pa. Wala na tayong ano eh. Ano lang to, kunwari lang tong given na to. Ilang. Pero sa totoo lang, B is the constant. Okay. Ewan ko, di ko rin alam. Baka sa inyo iba. Kaya ginagamit ko nung nag-aaral ko ng high school, letter K. Kasi constant of variation. Okay? Okay lang. Okay. Alala ba? Ibahin na lang natin. Boring eh. Puro kasi physics to eh. Ano ba yun? Okay, asbol na to. Pakisagot. Various symbolize or K. Tama. Classmate. Alam na classmate yun ng high school eh. Okay, bayan na lang natin. The temperature. Wala talaga ako sa ala eh. The temperature, capital letter T, at which water boils varies inversely has the number of it, small letter h, about sea level. Okay. Also, we know that the volume is the product of base area and the altitude. Tama po kayo, no? Ayan, that all, sir. Tama po kayo. Totoo yan. Sabi nga nila, volume of the product of base and altitude. So, yan. Or kaya, eto. Okay, kasi pakinggan mo yan. Tama! K is equal to T over H. Ang galing-galing. Medyo may kulang. Classmate. Okay. Tama yung ginagawa yung constant of variation, pero may kulang ito. Gayahin nyo ito lang. Okay. So, dito yung mauuna yung letter siya yung lalabas ng equation. So, capital T is equal to K over, small letter K over H. Or tinatawag nila ng small letter K is equal to T, H. Tama. Not all. Ayun lang, napakali. Kapag nakikita niyo yung mga word problem, translate into equation, yun na yun. That's all. Kaya lang pag inverse, ganito ang graph nito, ha? Kasi pag sinagot niyo yung mga given, pag pinantay mo siya sa mga quaternary point, magiging direct na po yun. Mali yun. Kailangan makapag-isip ka ng maayos na anything value para makagawa ka ng pa-hyperbola. Yun lang. Tama nga, pinaghihiwalay ko lang. Tama lang. O sige, mag-problem muna tayo. Para isagot natin mga tanong nito.
Boring kasi. Makapag-word of problem muna tayo, guys. Thank you sa mga nagtatap-tap dyan ng heart reaction. Thank you po. Salamat. Ingat na lang po kayo taga Luzon dyan, ha. So, ingat for me. Bagyo kasi. Nakakatakot. Okay, so mag-ano na tayo, makapag-solve na tayo, guys. Pagkatapos doon, mag-ano na tayo ng joint and combine. So, yan. Sagutan natin to, ha. Ganun din naman, eh. So, pag nakita mo yung question na to, ito na yun. Okay. If y, iurong natin to. If y varies inversely as x, and y is equal to 48. When x is equal to 10, find y when x equal to 32. Okay. Ginanap yung y daw. If y varies inversely as x and y is equal to 48 when x equal to 10. Find y when that x is to 32. So, pag-translate nito, y is varies inversely as x. So, magiging k over x. Or yung tinatawag nila ng k is equal to yx. Kaya nga inverse, eh. Parang pangit naman ting pakinggan to. Tinaya ko lang yung sa word problem. That's all. Hi, Sir Engineer Kevin. Hello po. Okay. Paano natin hahanapin to? So, y lang hinahanap, di ba? So, gagamitin natin ng ganito. So, k lang hinahanap, di ba? Okay, so yung 48, asa 48? Ito 48. Tapos, yung k ang hinahanap. Tapos, ang x natin ay 10. Cross multiply, magiging ano na siya? Magiging 48 times 10. X equal 10. Di ano na, 480 yung k natin. Pwede naman, guys, y ng ganito, pwede naman iba diretso. So, ano naman y natin? 48 times 10. Pwede pa. The same lang siya. So, parehas to. Okay, ganun lang nga. Bumili kayo sa dalawa lang. So, deep inside, y lang yun ang hinahanap, di ba? Anong gagawin? Ito yung gagamitin natin formula. So, y is equal to, ano magkaya natin? 480, di ba? Over, ang x natin is 32. O, divide manually. Pwede naman gagamit ang prime factorization. Kaso, magmamanual ka pa. Pwede lowest term, pwede naman prime factorization para makaroon sa ultimo mga magkapareho. So, I said that sige, try natin. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 5.
Tapos, 32 daw. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2. Okay. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 32. 32 times 15. 16. Tama. That's all. So, ika-cancel out nito. Ilan na lang? Yan. 15 po magiging sagot. Siya yung matitira. 3 times 5 is 15. Yun na po yung magiging y natin. That's all. Yan lang. Pag ayaw maniwala, pwede ka mag-divide. Wala problema doon. So, 32 daw. Okay, 480 divided by or divide sa 32. 1 yan, 32. 6 yan. Oh, 5 daw. Di 10, carry 1. Hindi tama to. Hindi po yung X ha, mali yun. 0 po yun, ha. Common mistake lang po. Ay, thank you sa pag-share ng live kay Rex Archive. Hindi po yung X ha, common mistake, mali yun, ha. Baka iba yung paniniwala dyan. Ang totoo lang kasi, kapag magsi-0 yan, hindi po yung X, mali po yun. 0 po talaga yan, okay? Ewan ko na lang kasi, yung pa nagtuturo, nilalagay ng X kasi tapos na daw. Pero deep inside, mali po yun, okay? 0 po di nilalagay. Kasi tapos na eh. Wala na siya remainder. Ito na po. That's all. May tanong ba? Wala na yata nag-views. Ganito pag graph yan. Kapag tinapos na natin yung yung graph nito. 4 yun eh. 1, 2, 3, 4. 4 yan. Hindi mo pwede naman forget yung i-order per mo is magaganyan. Kasi magdadirect variation ka. Magiging straight line yun. Mali yun. That's all mali. Ngayon. Buy na lang natin. Bayan na lang. Another example po tayo, guys. Okay, pag nakita mo to, ganito na yung magiging yan. Medyo natatakot sila. So, lang. So, practice lang tayo. Kailangan yun. Mag-practice hanggang mag-gets. Huwag nang matakot magkamali. Dato ba tayo nagkakamali? Nobody's perfect, okay? Ay, bayan na lang natin. Ito na lang. May select dito. Okay. Ito. Ganun na namin, para pares din. Kasi pag ginanon mo siya, paano pagkabaliktad nito? Wala tayong problema. So, ayan na natin, challenge natin. If X, ganito yung word problem, pag nakikita mo ha, kailangan marunong na kayo mag-analyze. Okay, ulitin natin. If X varies inversely as Y, baliktad na naman to. And X equal to 8 when Y is equal to 2. Find X when Y is equal to 4. Di ba kanina, nawawala yung Y? Ngayon naman, nawawala yung X. Ang galing talaga niya, no? Galing-galing. Galing talaga namang mula, sir. Ano trick yan? Ano ba yung trick yan?
Mas mabilis pa yun sa calculator, patay tayo dyan. Kalaban ako dito. Or daw, tama po kayo, Rex Arcade. Okay, translate natin into ganyan. So, paano na magsusolve to? Dahil muna natin mga word. So, sabi dito, x is equal to k over y. Ma'am, bakit ganun? Kasi inversely po. Gets nyo? Pag ginano mo sa k is equal to xy. Yun lang siya. O, sige. Ganun na rin. Kung ano yung ginaya dito, yan ang gayahin nyo dito. Basta make sure, practice lang po talaga kailangan. Okay. Alam mo, x natin is 8, di ba? 8 is equal to k kasi isa yung nawawala eh. O, cross multiply ah. Hindi, 8 times 2, 16. Pwede naman ganito na lang. 8 times 2 is 16. Hindi pa tapos yan ha. Meron pa yan kasi x ang nawawala, di ba? So, paano nangyari yon? So, ang k natin, dito muna tayo, x equal to k over y. Ang k natin is 16. Tapos 4. Eh, di 4 ang sagot. Tama siya. That's all. Thank you. Yan lang. Yan lang tayo final answer natin. That's all. Sige, mag-screenshot na lang po kayo. Okay na po to ha? Yan lang. That's all. Dapat marunong kayo mag-graph. Kung ano yung, hindi naman porket pag ganito mga given na to is tatama na yung sa graph niya mali, magiging direct variation na po. Mali po yun. Kailangan magawa kayo ng paraan lang dyan. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-graph nito mga to. Tatapusin na natin yung mga lecture natin. Okay? So, ano na tayo? So, application word problem muna tayo, guys. Okay, so yan na natin ito. Okay na. Okay, start na tayo. Another word problem naman na tayo. So, matatapos na ako sa inverse ha. Medyo madali lang po to. Okay, sobrang haba nito. P6 to. Oh my God. Hindi ko paborito yung P6. Okay? Hindi muna tayo. Okay, the first. Hindi ko muna ibabasahin ha. Sulatin ko muna to.
Okay, basahin natin mabuti, guys. The force of attraction. Okay. The force of attraction, capital F, between two opposites. Electrical charge varies inversely as the square of distance between them. If F is equal to 18, when D is equal to 10, find capital F when D is equal to 15. Madali lang to. So, pa-translate na lang into word equation. The force of attraction, yung capital F natin. Di ba, pag, sa mga hindi nakatindi, ang totoo lang kasi, ang totoo, Y varies inversely as a X. So, Y is equal to K over X. Pag dito, ta-translate natin into ganyan. So, yung kung ano yung pinakaunahan ng letters, so siya po yung maglalabas sa equation. So, capital F is equal to K over as the square of distance. Parang may kulang yung meaning nito. Letter D na lang dito. D squared yan. Kasi squares po siya eh. D squared na po. So, varies inversely as the square of the distance between them. Ayun na po. Ay, manang ganyan, magiging ano na siya, magiging K is equal to F D square. P6 to ha. Hindi ako magtuturo ng P6 eh. So, ano ba nawawala? Ang nawawala yung capital F. Mag-given po tayo ha. K sub 1. K sub 1 given. I'm sorry. F sub 1 to. F sub 1 is equal to 18. Tapos, D sub 1 is 10. Tapos, F sub 2 yun ang nawala. Tapos, D sub 2 is 15. Okay? Anong gagawin natin dyan? E di mag-solve na tayo. F lang nawawala, di ba? Ito yung gagamitin natin. So, F is equal to K over D squared. So, para makuha natin yung K natin. So, 18K over 10 squared. Kasi pag walang squared, yung mali na agad. Okay, solve na natin to. 18 is equal to K over 100. Kasi 10 square or 10 times 10 is 100. Cross multiply, magiging 18 times 100 is K. E di, ano na, ganito pagluwa yan. 18 times 1 is 18. Tapos maglagay ka ng 2 0 para mas madali. Ayaw, manual. Kung may trust issue kayo. Yun lang. Pwede namang gamitan ng ganito. K is equal to K. F D squared. Hindi ano na, 18 times, ayan, hindi pares din. Ayan, para pares din, yun lang. Mamimili kayo doon sa dalawa. That's all. Wrong natin to. Okay, so yung F sakto yan na nawawala, di ba? Or yung pangalawang F natin. Aray ko. So, ano ba kayo natin is 1,800, di ba? Over, ang D natin, D square pa rin ha. 15. 15 square kasi may square siya. Ayun yung meaning dito. 1,800 over 15 times 15. Manual po. 225. Ganito technique to. So, 15 times 15. Okay, 25 to. Tapos mag-add ka ng isa dito. Eh, dito, 2 times 1 is 2. 225. O, 225. Ayan, maniwala.
ano ka na, mag-manual ka na, yun lang yun. Kailan na? Kasi pag nilowest term, magiging 8 na po. Yan. Ito yung magiging sagot natin. 8 ba? 225 times 8. Okay. Parang mali yata ako. So, 40. 16. Mali pala ako. Yan. Hindi, tama to. 8 nga sagot. Yun lang. That's all. Kasi, nag-gets yung, yung discussion. Sige, paki-screenshot na lang. So, natapos natin yung inverse variation. Sunod naman ang joint. Joint. Ito. Joint naman tayo dyan. Okay. 2-3 na, guys. Kasi may bagyo na sa Lunes. Yun naman sana. Pag-pray ko na sana malusaw na yung bagyo. Or lumina na. Mahirap pa naman pag walang kuryente. So, itukoy na natin yung joint variation. Pag sinabing joint variation dito sa given na to, okay, remember ko lang guys ha, tapos na natin yung ganito. Okay, change out. Okay. Try natin ito. Ano ibig sabihin ng joint variation? Pakibasa na lang po yung information ha. The statement A varies jointly as B and C means A is equal to K times B times C or K is equal to A over BC. Where K is the constant of variation. It means, yung dalawang letter, kailangan product po siya. Magkakatabi. Multiply po ha. Iba yung combine ha. The statement Z varies directly as the X and inversely depende po sa given ng problem. Pag combine variation. Kaya nga combine eh. Kung depende sa word, kung may nakakita ka ng direct squared at yung direct variation, pwede rin pagsama kayo combine. Sample pa lang to ha. Directly as X and inversely as the Y means Z is equal to K times X over Y or K is equal to Z Y over X, where K is the constant of variation. So, yan ka na para matapos na. Ito. Okay, so pag jointly variation, lang. Hindi ko na minabutan yung combine kasi hindi na namin pinag-aralan yun eh. Hanggang joint variation lang kami. Okay, joint variation po tayo. Kasi at least tatlong letters. Pwede 4 yan, depende sa problem. Ilang yan. Kita nyo na. Okay, pag joint variation guys, wala na yata nanonood. Boring kasi. Pag nakikipagkwento, dadami lang yung views eh. Sample pa lang to ha.
Pag nakita mo yung joints, kunwari lang ha, walang graph nito ang joints ha. Ang may graph lang, direct variation, direct square, at yung inverse. Ito wala eh. So, pag nakita mo to, y varies directly. Sample pa lang to, directly. Magkakaroon lang siya ng dalawang letters. As the product of X and Z. Ano yun? Or yung tinatawag nila, pag nakita mo to, y varies, kasi meron to the point, pinapasagot ng teacher nyo, ito ang nagiging given sa questionnaire. Pag ganito, ano na, join na po yan. Pares lang naman yan eh. Pero nalilito sila sa ganito ha. Ayan. Pag nakita mo to, y varies directly as the product of X and Z. Or, mas simple, y varies jointly lang. Kasi, nagkakaroon siya ng dalawang letters, X and Z. So, y is equal to K times X times Z. Yun yung magiging sagot natin. That's all. Kasi, pag inano mo siya, pag nagko-constant variation po tayo, okay, kung marunong kayo mag-derive, divide boses by Kz. Magiging y over Kz. Yan lang, napakadali mag-derive. Yan lang, that's all. O, diba? That's all. Sir AJ Low po. Okay, ganito ang joint variation. Minsan kasi, sa questionnaire, ito lang lumalabas, huwag kayo matakot, joint variation po yan. Sabi dito, y varies directly as a product. Kasi pag product, magkakatabi yan. Magkakatabi ang X and Z. Ano malay natin, guys? X and Z, di ba? Yun yun. Product, di ba? Pag product, makakatabi. Parang parenthesis yun eh. Dalawang parenthesis. O, isipin nyo, multiplication. Yun lang yun. Yun, that all. Eh, pag ayaw mo to, mag-joint na lang. Mas madali lang po yan. Gets? O, sige, mag-problem solving muna tayo. Word to word lang. Yan. Wala na kasi ako maisip. Ayan. Ito na lang. Pakisagot na lang, guys. Okay, ganito. P varies Pumbay ito eh. Buy na lang natin. Ano, may isip na anong reading. Dala lang. Varies jointly as Q and R. Madali lang po yan. Ano po yung topic po? Sana yun? Joint variation po. Lumifelo po. Joint variation po yung discussion natin for today. So kanina, inverse. Tatlo yung discussion ko. Inverse variation, joint, tsaka combine. Sa lesson na yon, joint variation po tayo. Okay. Paano to? Dapat yun, nasa unahan, yung capital P, siya yung lalabas ng equation. So, P is equal to
Jointly, kasi pag jointly, product of two letters. Ano yan? Q and R. So, K times Q times R. Wayaw. Then, when mas siyang sabihin, P varies directly as a product of Q and R. Depende. What is variation po? Joint. Joint po. Joint variation. Joint. Ito na po. Is mag-K natin, divide boses by QR. Magiging ano po? Maging capital P over QR. That's all. Hindi makita. Ayan. Okay na, nuggets? Nuggets ba? Labo ng camera. Yan. Ano pa ibig sabihin ng variation? Wait, minin ako dito. Hindi ko memorize ang definition eh. So, sa libre ko yung paniniwala. Hanapin ko yung pinaka-meaning nito. Ito yung pinaka-meaning na ito lang to sa Google. Basahin niyo na lang po. Yan na po yung pinaka-meaning to. Yan. Okay na po ang lumiping. Okay na. Sabay na lang natin. 22. Ito na lang, ibahin na lang natin. Ganun din naman eh. Okay, ibahin na lang natin ito. Sige. So, the heat. Okay, napakadali lang to guys. Okay, the heat produced by an electric lamp varies jointly as the resistance capital R in the square of the current. Okay, yung heat natin, siya yung manguna yung letter, siya mauna. So, nasa labas na equation. So, capital H equal to jointly po ha. Pag jointly, product of the two letters. R and I. So, small letter K times capital R, capital I. Hindi mo pwede iiba yung letter kasi kung ano yung nakalagay dito, yun ang susulatan nyo. Pero hindi kayo pwede magkakamali sa pagsusulat. Small letter K lang po, hindi capital K ha, mali yun. Constant of variation po. Minsan, letter B po, depende sa pagtuturo. Si Rex Archive, nagtuturo siya ng variation. Letter B ang ginagamit niya. Okay? Another example. Ano ko maisip?
Ba yan? Wala na akong maisip na given. O, tama na to. Okay na yan. Pag sinabing varies jointly, yung 2 letters, ipagtatabi mo siya lang yun. Yun lang. That's simple. Napakasimple lang naman. Medyo takot sila magganyan eh. Kung wala nakakitang varies jointly, minsan may nakalagay, chururut, varies directly as the product of chururut. Pwede naman ganyan. Di ba? Tagi sa pag-send ng batch. Ilang yon. Kung wala silang varies jointly, pag nakita mo to directly as the product lang, X and Z, yun lang. Jointly naman yan eh. Pares lang naman yan. Okay, sige, magsusolve na tayo. Para matapos na to. Sige na nga, last na nga to. Para, tatlo niya samples. Ayan. Medyo mahirap lang to Kumbay naman to. Wala nang ibang given. Join lang to. Ayun lang. Diba kasi libre yung nakatupag ko eh. Okay. Okay, so magsagot na tayo guys ha. So mag-solve na tayo. Lim na tayo ha. If X varies jointly as Y and Z, find the constant of variation. If X equal to 5 and Z is equal to 8. Ano ba yan? Huwag na tayo mag-N. Okay, if X varies jointly as Y and Z, if X varies jointly as Y and Z, find the constant of variation if X equal to 5, Z is equal to 8, and Y is equal to 480. Madali lang siya. Gawin dyan, X varies jointly as small letter K times Y times Z. Kasi pag constant of variation po nito, K is equal to divide versus by Z. Divide versus by YZ. So, magiging, na siya? Magiging X over YZ. Ano ba X natin? 5. K natin, wala. Tapos yung Y natin is 480. Tapos ang Z natin is 8.
Okay, simplify. MDAS po. PEMDAS po. Ilan na? Parang mali yata sagot ko dito. Right. Sige, manual natin. 480 times 8. 64. Okay. 3,840. Parang pangit kasing tignan eh. Pwede ganito, pwede ganyan. Pwede naman ganito na lang. O, divide bosses by 3,480. 3,840. Manually kasi, mas mahirap na to. Wala po tayong magagawa. No choice po tayo. Divisible ba siya sa 5? Yes, pasok siya kasi divisible siya sa 5 kasi pasok siya sa ang meaning kasi ng divisible by 5, ang ending is 5 and 0. So, pasok siya. So, tignan natin. Magdi-divide pa tayo dito. Ilan na? So, 6. Para sumobra ata to. 7:35 yung mali. 34. Edi 6 to. Hindi pa nga. Edi magiging 1/786. Yung magiging sagot natin sa K natin. Or kaya, guys, 7 times 5 is 35. 30 to 1, 2, 3. Aray ko, sakit. Okay, tama. So, kung kaya man ng ganito, guys, magkaganyan na lang kayo. So, K is equal to X over Y, Z. Ano ba X natin is 5 over yung Y natin is 480. Tapos times Z natin is 8. Wala na, the same lang naman to, parehas lang. Edi ano na, 3,040. O, di ganun na rin. Parehas din, 1/768. O, ganun din. Pero ang hinahanap, constant of variation, ito na po yung maging sagot natin. That's all. Mali po eh. Mali po lang. Yun lang. Sige, magsagot na tayo para makapag-combine variation na tayo. Para matapos na. Okay, iba na lang. If Y
varies jointly as X and Z. Find Y if X equal to 3. K is equal to 6 and Z is equal to 9. Pakibasa lang po yung given ha. Basahin yung maigi mga given. If Y varies jointly as X and Z. So translate, Y is equal to K, small letter K, as a jointly X and Z. Pakadali. Kaya pag ganyan, K is equal to Y versus by X, Z. So magiging Y over X, Z. Nawawala yung Y. Napakadali. Pwede diretso na to. Pwede ganito. So, mamili kayo sa dalawa. Ito, komportable naman to kasi dadiretso na siya. Indirect, kasi diretso na. Diretso na kasi nawawala kasi yung Y natin. So, yung X natin is 3, di ba? K natin is 6. So, 6 times 3 times ang Z natin is 9. Napakadali. So, simple lang. Ilan na? 6 times 3, 18 times 9. Kaya mo, diretso mo na lang siya. 162. Ito yung magiging Y natin. That's all. Kaya mo lang ganyan, pwede ganito. Ang K natin is 6. Y natin yung mawala, di ba? Tapos ang K natin is 3. Cross multiply. Yan na. Teka lang. Para sandali lang. Hindi naman 80 to, 27 lang to eh. Sorry. 77 to. Namali lang. 3 times 9 is 27. So, ganun din. So, parehas din. 6 times 27. Magiging 162 lang to. Kung ayaw, trust issue. O, 162. O, the same lang siya. Ayan, that's all. Tapos na. Ganun lang kasimple. Not all. May problem po tayo sa joint. Wala kasi yung word problem nito sa joint. Hirap nito eh. Aray ko. So, yun lang that all. Baka kasi pinagsama kasi yung combine, yung word problem nito. Bigyan na tayo. Oh, problem nito.
Nantok na ako. Ayun lang talaga. O sige, mag-combine variation na lang tayo. Sige, para matapos na to. Combine variation, depende sa given pa po. Nakatipend po sa given. Depende po sa given ng problem. Kung direct siya at pinagsama sa inverse, depende. Madali lang yon. Okay, 3:00 ng hapon mag-enleg na po ako. Okay, combine variation. Hindi ko na po naabutan yan ng second year high school. Hanggang joint lang po kami. Joint variation. Okay, combine variation. Ano may mga example yan? Okay, discuss natin isa-isa yung mga meaning nitong variation. Labo. Okay, wait lang. So, direct, mag-record muna tayo sa mga hindi nakakalama. Ito ka. Okay, so balik muna tayo ha. Types of variation po tayo ha. Direct variation, y is equal to kx. Y varies directly as x. Direct square variation, the same lang po siya. Y is equal to kx squared. Y varies directly as the square of x. So y is equal to x. Y is equal to k times x squared. Pag inverse variation, y is equal to k over x. Yung tinatawag na y varies inversely as x kasi magkakaroon siya ng fraction bar or fraction form, di ba? Joint variation, kailangan yung dalawang letters product or magkakatabi. At least 3 letters lang. Pero meron sa kanila apat na letters. Depende sa problem. Joint variation is y is equal to k times x times z. Or tinatawag is y varies jointly as x and y. Pag wala, y varies directly as the product of x and z. Ngayon naman sa live na to, i-discuss natin is combined variation. Ito po ay kunwari lang to ha. Kunwari lang to. So ito example is naka-direct variation yun na sa ibabaw. Y is equal to k times x over z. Depende po yan. O yung nakalagay, y varies directly as a x is the combine of the inverse of the z. Kunwari lang to. Ganun lang. Kapag combine. So, sample muna tayo. Yan. Hindi lang. Meron ako. Wala na kasi sa notes ko kasi hindi namin pinag-discuss yun eh. Hi, ito yung sample sa combine ha. Pakibasa na lang po. Lakayan ko yung screen. Sample pa lang yung pag-combine. Depende po sa problem yan. Okay, capital W. Ito na nga lang.
Ano ulit? Okay, capital W varies jointly, may jointly pa, as C and the square of A and inversely of B. Ang hirap nito. And A, combine nga eh. Ang hirap ng combine eh. Kailangan talaga mag-practice kayo ng ganito. Yung marunong po kayo mag-analyze. Okay, paano natin? Y varies jointly as C and the square of A. Madali lang yan. Pag sinabing varies, jointly, as C. Mauna yung capital W. W is equal to a jointly of C and the square of A squared. Ano yun? Kasi jointly yung C tsaka square of the A. So, ang combine na po to, ano na to eh. Naka-jointly na po. So, magiging C, K, Z, A squared. Kasi mag-i-inverse yun as over B na to. Yun lang, that's all. Tapos na. Hindi po yung magkakaroon ng kaya kasi mahirapan tayo. Combine po yan. O, tapos na tayo dito ha. Another example. Combine po to ha. Mahirap yan. P varies directly as D square of X. And inversely as S. Okay, capital B varies directly as the square of X. So, ito example ng direct square variation. Pero naka-inversely. Combine po yan. So, P is equal to K times X squared. Over, ang inverse natin is S. Ito na po yung final answer natin. Small letter K yan na, yung K na to. Not all. Isa pa? Hirap ng ito. P6 na to eh. Hindi ako nagtuturo ng P6. Ito yung nagkamali ako kanina. Solve na natin to ha. Okay. The pressure, ganun lang yan. The pressure, capital P, of a gas varies directly as its temperature small letter T to, and inversely as its volume. Okay, pangating sulat ko na. Thank you sa pag-live ng live ko doon Gato Living Story. Okay, another example po tayo dito ha. The pressure, small capital P, of a gas the pressure or capital P of a gas varies directly
as is in temperature and inversely as its volume. So, sabi dito, varies directly daw as in temperature. Oh, ito yung lalabas na equation natin. Capital P is equal to varies directly as a temperature T. So, K over T. K times T kasi varies directly nga. Over kasi naka-inverse lang yung volume natin, which is the capital B. Yun lang, that's all. Tapos na. Ulitin ko, yung pressure kasi, capital P, siya yung maglalabas ng equation natin. Varies directly yung temperature natin. So, K times T over the inversely of the volume. Ito na po. That's all. Tapos na. Isa pa. Hirap naman ito. Mas na naman ito. Wala ko lang din ito. Na-example to. Ito, madali lang to. Last na lang po. Kumbay lang to eh. Yan. P varies directly as capital L and inversely as the square root of G, capital G. Okay, P varies directly as the L. K times L over inverse as the square root of G. So, ayun lang po yung magiging sagot natin. Bakit naging 6? G po yan, G. Hindi na naman lang tayo correction tape eh. Yun na. Ayun lang, that's all. Ay, Magnus. Yun lang. Hindi po yung 6 sa J, G yan. G yan. Nakuha ko itong correction tape. Capital G to Yan. Yan na, tapos na. Tapos na. Yun lang, mag-solve na tayo. Pero nakita ko sa box, parang wala naman po eh. Hanggang join lang po ako. 3 o'clock, mag-enlig na po ako. Yun lang talaga available nito eh. Okay, so number ano tayo? Number 1. Susulatan natin to. Ayun na to. If ito lang tayo patong na ang try dito.
Okay, ulitin natin. If P varies directly as Q and inversely as R, and P is equal to 4, 6 daw? Bilis naman ah. Mas mabilis sa calculator. Galing talaga. Galing niya po, my oy. So, that's ka talaga. Sige, basahin ko muna to. Tama si my oy. So, 4K muna din sub mo yung sagot 6. Sige po, mamaya po. Wait lang. Nagmamadali siya. If P varies directly as Q, ba yan? If P varies directly as Q and inversely as R. So, i-translate natin into equation. Dapat yung P natin ay nasa labas ng equation. So, P is equal to varies directly as a Q o yung K over K times Q over ang inversely natin is R. Yun lang. That's napakasimple lang. Ang hinahanap, letter P. Okay, solve na natin for K natin, di ba? So, ang nawawala yung P natin, di ba? I-solve natin yung for the K natin. Ano yung P natin? Ang P natin is 4, di ba? 4 is equal to, ang K natin, nawala, di ba? So, wala. Tapos, ang Q natin is 2. Over, yung R natin is 6. Wala na tayong magagawa. Cross multiply. Ilan na? D6 na. Yan. Ilan na? 24. Para kasi yun. Pangit tignan eh. Pwede ganito. Kasi mas mamuna yung numbers kesa sa letters. Divide process by 2. Eh di 12 daw ang K natin. Di pa tapos kasi nawawala ang P natin. Diba? Yung P is equal to K times Q over R. So, P nawawala, diba? Ang K natin is 12, diba? Times yung Q natin is 4 at yung R natin is 8. Then, simplify. Magiging ano na to? Magiging 48. Kasi 12 times 4 is 48. 2 times 4 is 8. 4 times 1 is 4. So, sabi dito, 6 daw. Ang galing. So, 6 po ang magiging P natin. That's all. The final answer natin. Galing! 6 times 8 is 48. 6 times 7, 42. 42, 45, 6. Tama, 6 nga. Basic. Madali yan para sa kanya eh. At, galing talaga ni anong pangalan nito? Ni Maoy. Engineering student yata siguro to. Isa pa guys. Jointly lang to. Ayun, malapit na ako mag-end-live. Magna 9 minutes na. Ganun lang kasimple ang combine. Kaya lang, magsusolve ka pa ng problem. Number 13. Okay, isa na lang to. Kasi mag-e-live na po ako. Ganun lang kasimple. Okay, if may langgam. If Z varies directly yung takip na yun.
Drawing mo na to. Okay, so babasahin natin maigi yung problem, ha. If z varies directly as the square of x and inversely as y, and z is equal to 4 when x equal to 2 and y is equal to 3, what is the value of y when x equal to 1 and z is equal to 6? Napakadali lang yan. Patatapos na ako ng live, guys, ha. Lalo po kung maisip ng mga problem nito, basta to make sure, aral lang po kayo ng word problem. Kung hindi pa kayo marunong mag-analyze. So, z varies directly as the square. Oh my God, may square pa. Eh di ang z natin, z is equal to k times x squared over yung inversely natin is y. Tapos na. Yun lang yan. Okay, paano natin malalaman? Ang nawawala is y, di ba? Solve na natin na diretso. Ang z natin is 4. Tapos ang k natin, wala. Kasi yung x natin is 2. Pero wag nyo kakalimutan kasi naka-squared yan. Over, yung y natin is 3. Then simplify, magiging ano na siya? Magiging 4 over 3. Cross multiply, magiging ano na siya? 4 times 3 times k 4 times k. Ilan na? 12 is equal to 4k. Divide boses by 4. Ilan na? Dito na lang. So, k is equal to 3. Yun lang. Papanang ano natin, gain natin. Ayan, di pa tapos kasi y nang hinahanap, di ba? So, say natin is 6. Tapos ang kain natin is yung 3. Yung sinagot natin kanina. Tapos ang x natin is 1 squared over yung y natin. Ay, wala. Siya yung nahanap, di ba? Ilan na? Cross multiply, di 3 times 1 is 6. Hindi 3. Divide boses by 6. Ilan na? Dito na lang. Hindi magkasa sa board, sa bond paper. So, y is equal to 3 divide 6 cannot be. Pero pwede tayo mag-lowest term. Divisible siya sa 3. So, okay. So, ano na siya? 1/2 na siya. Yun lang. Ito yung magiging final answer natin. Hindi makita. Tama. Divide boses by 3. Ay, charot. Naku po, Sir Sus. Charot lang. Baka na-stress po kayo. Kumusta ka po, Sir Sus? Pagpagaling ka po. Thank you sa pag-send ng badge. Okay na po. Okay, natapos na natin. 3 o'clock na. Ayan na. Mabagyo na kasi sa Lunes eh. Kaya tinapos ko muna yung mga lectures ng variation. Ayan na po. So, kung gusto nyo mag-screenshot na. All. Thank you sa pag-send ng heart ni Kismus. Thank you. Ayan, that's all. Thank you. By the way na pala sa graph ng direct, kailangan, kung ano yung sagot nyo,
kailangan direct lang po siya. Pag direct square po, hindi po pa siya pwedeng pinakasagot is magpa-pair nyo, kailangan i-iba nyo yung value niya. Hindi po siya magkaka-curve. Ganun lang yon. Kailangan marunong kayo mag-graph. Tapos yung inverse, ganun din. So, ibahin na ng mga values. Para makagawa ka ng parabola, di ba? Ay, ito yung hyperbola. Ganun lang. Cool. Yun lang, may tanong po kayo. So, after ako mag-live, ida-download ko po sa YouTube. Download ko muna sa TikTok, tapos na-download ko ulit sa YouTube. Di na ako mag-edit, nakakatamad mag-edit eh. 3 o'clock na. Nihanda ko na yung mga gamit eh. Baka sakaling baka na naman talaga sa Luzon. Nakakawa. Sa maraming salamat sa panonood lang dyan, sa mga nagsisend na po ng mga badge, at sa mga tap-tap ng heart react. Thank you po. Okay, so muli, next time na lang po tayo mag-live kasi may bagyo. Wala na kami kuryente noon. So, see you on the next time po sa live ha, kung may kuryente. Okay? So, ang discussion, balo ko lang ng i-discussion yung scientific notation po. May operation, madali lang yon. Sa next live po, may kuryente na. Okay? So, ingat na lang po kayo dyan. May bagyo na kasi sa Luzon. Ingat kayo palagi at magdasal. Okay? Lipat na lang po kayo sa ibang live. Okay? Ingat kayo at mag-aaral na buti. So, see you on the next math tutorial in live. Next time na lang. Bye-bye po. Thank you. Salamat sa panonood. Thank you. Ingat kayo at magdasal ha. Iyan namin ni sarili niya kasi bagyo. Sa mga walang bagyo dyan, mag-iingat palagi ha. Magdasal lang. Delegado na kasi mga bagyo. Kaya nagdadasal na talaga ako. Nakakatakot na super typhoon eh. Okay? So, ingat kayo. Next time na lang po mag-live. May kuryente. So, bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Kailangan ko na magpahinga. Ingat kayo. Ingat. Bye-bye po. Yun lang. Bye-bye. Bye sa inyo. Bye po. Ingat na lang po kayo at magdasal.